para kang nabihag sapagkat tinanggap mo ang maling aral at inasahan mo na ikaw ay maliligtas at ikaw ay natatakot kapag wala ka sa organisasyon nila, pagka lumabas ka, sapagkat meron silang mga aral na kapag ikaw ay lumabas sa iglesia, hindi ka na maliligtas. Wala ka na sa katotohanan. Yan po ang ibig sabihin niya. And then, patuloy, verse 3. Sapagkat lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng galit ng kanyang pakikiapid, at ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay umaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang karayawan. Ayan. Sapagkat lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng kagalitan, kanyang pinakiapid, at ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay yumaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Alam niyo po mga kapatid yung Jeremiah, yumaman daw yung mga tao. Yumaman yung mga tao at naging makapangyarihan dahil sa sila'y sa daya, sa mga aral na wala sa Biblia, dumami ang mga tao, dumami ang nabihag nila at hindi na makalabas dahil sa takot sa kaligtasan. A cage is a symbol of confinement, deceit, or a place of captivity. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya, para doon sa mga SDA o Seventh-day Adventist na lumabas sa denominasyon ng SDA, huwag kayong matakot. Sapagkat kung kayo ay natatakot at sinabihan na kayo ay mga opsyo, wala kayong kaligtasan, walang katotohanan yan, sapagkat wala sa kanila ang kaligtasan. Now, alam niyo po mga kapatid, kung paano yung daya pumapasok? Mga Kawikaan, chapter 12:30. Tingnan natin. Paano nila nasilo yung mga tao? Yan, Proverbs chapter 12:13. Hindi tumatawag ang isang tao sa pamamagitan ng kasamaan. Tingnan natin, 13. Sa pagsalangsang, tuloy-tuloy. Ng mga labi, nasisilo ang masamang tao, ngunit ang matuwid ay nakatakas sa gulo. Sinasalangsang nila ang salita ng Diyos. Nilalabanan nila ang salita ng Diyos. For example, Trinity. Ang aral ng Biblia ay Holy One. Hindi ba magkasalungat? Hindi ba magkaaway? Sinasalangsang nila, nilalabanan nila ang salita ng Diyos. Ang Holy One, naging Holy Trinity na wala sa banal na kasulatan. At maraming mga Trinitarian ang nasilo ng kanilang mga bibig sa pagsalangsang ng mga labi na nasisilo ang masamang tao. Ngunit ang matuwid ay makatatakas sa gulo. Hallelujah! Ano daw? Kaya huwag kayong matakot kung hindi kayo militarian, kung wala kayo sa kanila, sapagkat ang sabi dito, ang masamang tao ay nasisilo ng kanilang mga bibig. Ayan. Yan ang daya. Daya ng kanilang mga bibig. Di ba? Dinadaya nila yung mga tao na kung saan natatakot yung kanilang mga membro na maalis sa iglesia, maalis sa religious organization nila, sa denominasyon, sapagkat sinasabi ng kanilang mga doktrina at mga leader na kapag kayo lumabas, wala kayong kaligtasan. So yung mga tao, nagdadalawang akala, nag-aalinlangan na umalis kahit na nakikita nila at alam nila, nababalitaan nila na wala sa katotohanan, kahit na walang kasagutan ang kanilang paghahanap ng katotohanan. Ngayon, mga kapatid, anong nangyayari?
Tingnan natin. Balik tayo sa Jeremiah chapter 5:28. Kung anong nangyayari. Sabi dito sa, naputol kasi ito 27 and 28. Balik tayo. Pagsamahin. Gaya ng hawla na puno ng mga ibon, ang kanilang mga bahay ay puno ng pandaraya, kaya't sila'y naging dakila at yumaman. Sila'y nagsitaba, sila'y kumintab, ibig sabihin nag-shine, sila'y kumintab, sila'y magagaling sa mga paggawa ng kasamaan. Hindi nila ipinaglaban ang mga usapin o ang usap ng mga ulila upang sila'y magwagi, at hindi nila ipinagtatanggol ang mga karapatan ng mga dukha. Alam niyo po mga kapatid, una-muna, church. Pagkatapos, nagkaroon ng school. Tapos nagkaroon ng hospital. Lahat ng mga hospital ng Seventh-day Adventist nanggaling sa relihiyon, nanggaling sa pandaraya, nanggaling sa salitang atin ito. Meron tayong hospital, meron tayong school, pero yung mga membro doon nag-aaral sa public. Yung mga membro doon nagpapa-hospital sa public. Yung hospital ng denominasyon, hindi makapasok ang mga membro. Kaya ang sabi nito, hindi nila pinaglaban ng usapin, ang usapin ng mga ulila upang sila'y magwagi, at hindi nila pinagtanggol ang mga karapatan ng mga dukha. Totoo ba ito? Hindi. Kawawa yung mga membro. Dinadaya, kinulong sa organization. Yumaman sila. Yun mo yung mga pastor na mayayaman. May mga hektarya-hektaryang lupain. Libre sa hospital. Libre sa education. Educational. May car allowance. May rent allowance para sa mga houses. Pero yung mga membro, walang hospitalization. Kawawa. Sila'y nabilanggo sa kulungan ng mga ibon. Ang tanong, kung ganito ang kanilang magiging sitwasyon, anong gagawin sa kanila ng Panginoon? 29, Jeremiah 29, 5:29. Hindi ko ba sila parurusahan? Dahil sa mga bagay na ito, sabi ng Elohim, isang bansang gaya nito, hindi ko ba ipaghihiganti ang aking sarili? Tiyak ipaghihiganti. Kasi sa Revelation, sila'y iinom ng alak ng kagalitan ng Diyos, sapagkat dinaya nila ang mga tao, binilanggo nila sa kanilang punungan, religious organization. Binilanggo nila sa mga salita ng Diyos na hinaluan na aral ng tao bilang pandaraya. Tinakot nila sa katotohanan. Kaya, mga kapatid, the Babylon is fallen. Ibig sabihin, ang kaguluhan ay kumalat. Kumalat ang kaguluhan. Ang aral na galing sa Babylonia, ang maraming mga Diyos, ang makapangyarihang bansa, ginaya nila. Kaya ang sabi, ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman. Nagsiyaman. At naging kulungan ng mga demonyo. Bakit? Pag mayaman ka, sa'yo na lahat. Nandun na lahat ng bisyo. Nandun na lahat ng luho. Sabi rito, in the Bible, Babylon represent both literal ancient city
in a symbolic representation of rebellions against God and the worldly power. Diba? May iglesia dyan, umabot ang kapangyarihan pag sinabi na bubutuhin ka namin, ikaw yung magiging presidente. Pagka hinawakan ka ng isang iglesia, mga kapatid, sigurado. Kaya yung mga taong, mga politiko, ay kumakapit doon sa makapangyarihang organisasyon. Nakikita nila yung dami ng tao, nakikita nila yung yaman ng tao, sapagkat sinasabi nila at tinatakot nila, kapag hindi kayo iglesia, hindi kayo maliligtas.